Lumipas pa ang ilang linggo at mas kitang-kita ng pagbubuntis si Leia. Isang umaga habang nag-aalmusal sila ni Ethan sa veranda, biglang ngumiti si Ethan nang may naisip, "Love, may surprise ako sa'yo." "Nako, ano na naman yan?" "Laging may pakulo," natatawang sabi ni Leia. "Hindi ito para sa'yo lang, para din kay baby. Gusto ko ipaghanda kayo ng baby shower. Gusto ko na mula pa lang ngayon, maramdaman mo na hindi lang ako ang excited. Buong pamilya natin, mga kaibigan, lahat." Napaiyak si Leia sa saya. "Hindi ko akalain na darating ang araw na may gaganapin para sa anak ko, para sa atin." Ilang araw ang lumipas. Naging abala ang buong mansyon. May mga florist na nag-deliver ng puti at pastel-colored flowers, mga staff na nag-aayos sa malaking garden tent, at mga event stylist na naglalagay ng mga lobo at bunting na may nakasulat na, "Welcome, little one." Si Leia kahit buntis, masigasig na pinapanood ang mga ayos at nagbibigay ng maliliit na suggestions. "Lagyan natin ng maliliit na stuffed toys animals dito," sabi niya, sabay turo sa center table. "Mas cute tingnan sa pictures." "Aba, marunong ka na talagang maging stage mom," biro ni Ethan, sabay halik sa kanyang ulo. Sa araw ng baby shower, dumagsa ang mga kaibigan ni Ethan sa negosyo, mga kaibigan ni Leia mula pa sa baryo, pati na rin ang kanilang mga kaanak. Pati ang mga magulang ni Leia ay naroon at halos hindi maubos ang ngiti. Habang iniikutan ng hardin, marami nagregalo ng mga lampin, maliit na sapatos, bibs, at kahit mga educational toys. Si Ethan naman, tila proud na iniikutan ng mga bisita, hawak ang kamay ni Leia. "First time ko yata makitang ganyan kakasaya," bulong ni Roman sa matalik na kaibigan si Ethan. "Hindi mo lang alam bro," sagot ni Ethan. "Akala ko noon, kompleto na ako sa pera. Pero iba pala kapag may pamilya ka nang bubuuin." Nagkaroon sila ng mga laro tulad ng Guess the Baby Food Flavor, kung saan halos mapasukan si Ethan sa tikim ng mashed peas, at diaper changing contest gamit ang stuffed teddy bear. Lahat ay nagtatawanan. Lalo na naman kanilang pinagbuhol-buhol ni Ethan ang diaper out of panic. "Hindi na ako makapaghintay makita ka magpalit ng totoong diaper," tukso ni Leia. "Love, practice lang to." "Seryoso na ako kapag may baby na," sagot niya sabay kindat. Nang kumalma ang party at nag-uwian ang karamihan, naupo sila ni Leia sa ilalim ng fairy light sa hardin, nakayapak at magkahawak kamay. "Love, salamat kasi ginawa mo to hindi lang para sa akin, kundi para kay baby." Mahina pero taos pusong sabi ni Leia. Hinawakan ni Ethan ang mukha nito. "Hindi mo lang kailangang magpasalamat. Kayo ang buhay ko ngayon." Tapos biglang kumislot ang tiyan ni Leia. Hindi inormal na sipa, mas malakas at mas madiin. Pareho silang napatingin at napatawa. Parang gusto ni Bibing sabihin, "Ako ang dapat bida dito," natatawang sabi ni Ethan, habang banayad na hinahaplos ang tiyan ng asawa. Habang sila ay nakaupo sa hardin, napag-usapan nila kung paano nila palalakihin ang kanilang anak. "Gusto kong maranasan niya yung simpleng saya na naranasan ko dati. Maglaro sa lupa, magtampisaw sa ulan," sabi ni Leia. "At gusto ko siyang turuan kung paano igalang ang tao, kahit waiter, kahit driver. Kasi kahit bilyonaryo ako, alam ko, pare-pareho lang tayong tao," dagdag ni Ethan. Hinawakan ni Leia ang kamay nito na mas mahigpit. "Kaya kita minahal lalo, kasi kahit gano'n ka pa kayaman, hindi mo nakalimutan kung paano maging tao." Sa gitna ng mga kumikislap na ilaw, sabay sila nagdasal ng taimtim. Pinikit nila ang mga mata nila at binulong, "Lord, salamat po sa buhay at sa pagbibigay ng bagong pag-asa sa amin.
Sana bigyan mo kami ng lakas na maging mabubuting magulang at bantayan mo po ang aming anak. Pagdilat nila, nakangiti sila sa isa't isa. Parang sabay nilang naramdaman ng bigat at ginhawa ng hinaharap. Hindi man ito madali, alam nila, kakayanin nila dahil magkasama silang dalawa. Isang gabi, habang nakahiga sila ni Ethan sa kama, biglang napahawak si Leia sa kanyang tiyan. Love, mahinang sabi. Napabangon ka agad ng asawa. Bakit? Masakit ba? Malakas ba? Regular ba ang interval? Hoy, kalma lang. Tawa ni Leia, kahit halos mamutla siya. Pero parang iba yung sakit ngayon. Hindi tulad ng dati. At mas madalas. Nataranta ka agad si Ethan. Tinawagan niya ang doktor nila, si Dr. Ramos. Kahit pa 10 oras ng gabi, habang hinihintay ang sagot, pabalik-balik siya sa kwarto habang si Leia nakangiti lang sa kanya. Love, baka ma-stress ako. Hindi dahil sa contractions, kundi dahil sa kakalakad mo dyan. Biro ng asawa. Kinailangan ng dalhin si Leia sa ospital. Pagdating nila sa ospital, sinalubong sila ng mga nurses at nakahanda na ang lahat. Dahan-dahang pinaupo si Leia sa wheelchair habang hawak ni Ethan ang kanyang kamay. Pagdating sa delivery room, hinawakan ni Leia ang kamay ng asawa na mas mahigpit. Love, kinakabahan ako. Paano kung may mangyari? Wala. Wala mangyayari. Nandito ako. Lalaban tayo, okay? Bulong ni Ethan habang pinupunasan ng butil ng pawis sa noo. Tumango si Leia. Sabay tayo, ha? Sabay tayo. Habang nasa labas si Ethan, hindi siya mapakali. Naglalakad siya, pabalik-balik sa hallway. Halos mga lamutan na siya sa pagre-refresh ng phone para lang tingnan ang oras. Ilang beses din siyang tinawagan ng mga magulang ni Leia, ng kanilang mga kaibigan, para kumustahin. Ang tangi lang niyang nasasabi, wala pa rin. Ipagdasal natin na maging okay ang lahat. Maya-maya lumapit ang isang nurse. Sir, gusto po kayong makita ni ma'am. Ready na po siya. Halos mabitawan ni Ethan ang cellphone sa taranta. Mabilis siyang pumasok. At pagdating sa delivery room, nakita niya si Leia. Pagod na pagod, pero nakangiti. Love, hawakan mo ako. Bulong nito sa asawa. Hinawakan ni Ethan ang kamay nito ng mahigpit. Okay, kaya natin to. Narinig nila ang tinig ng doktor. Push, Ma'am Leia. Malapit na po. Napapikit si Leia at buong lakas ay tinulak niya. Paulit-ulit. Hanggang sa isang matinis sa iyak ang pumuno sa buong kwarto. Parang huminto ang mundo ni Ethan. Hindi niya napigilan ang umiyak habang tinitingnan ang maliit na nilalang na kinuha ng nurse para linisin. Congratulations po, it's a baby boy, sabi ng doktor. Tumingin si Leia kay Ethan. Namumuo ang luha sa mga mata nito. Love, anak natin. Nilapitan sila ng nurse at marahang inilagay ang baby sa dibdib ni Leia. Doon unang nakilala na mag-ina ang isa't isa sa init ng yakap, sa mga luha ng ligaya. Marahan ding inalalayan ng nurse si Ethan para mahawakan ang kanyang anak. Parang nanlambot ang tuhod ni Ethan nang una niyang buhatin ang kanyang anak. Ang maliit na kamay na iyon na parang butil ng bigas, kumapit bigla sa kanyang daliri. Anak, ako ang daddy mo. Gralgal ang boses ni Ethan. Pangako ko sa'yo, aalagaan kita. Hindi kita pababayaan. Napaiyak siya at si Leia. Tahimik na umiiyak habang nakatingin sa kanilang mag-ama. Doon nila naramdaman na kompleto na sila, na sa wakas, pamilya na sila ng buo. Kinagabihan, natulog si Leia na mahimbing sa tabi ng crib, kung saan nakahiga ang kanilang baby. Si Ethan hindi makatulog. Nakaupo lamang siya sa tabi ng crib. Pinapanood ang bawat galaw ng kanilang anak. Minsan tatawa siya ng mahina kapag napapangwi ang baby. Minsan naman, parang gusto niyang umiyak sa sobrang saya. Inabot niya ang daliri niya sa crib
at agad itong hinawakan ng maliit na kamay. Anak, gusto ko paglaki mo, maramdaman mo araw-araw kung gaano kita kamahal. Sana makita mo sa mga gawa ko, hindi lang sa mga salita, bulong ni Ethan. Kinabukasan pumasok ang araw sa kwarto na para ba nagbibigay ng bagong simula. Ginising ni Ethan si Leia ng isang banayad na halik sa noo. Good morning, love, sabi niya. Good morning din, mami. Napangiti si Leia at bahagyang kinurot ang pisngin niya. Good morning, daddy. Sabay silang tumingin sa kanilang anak na mahimbing na natutulog at doon nila napagkasunduan mula sa araw na iyon, bawat umaga at gabi ay para sa kanilang pamilya. Lumipas ang 3 taon at nag-iba na ang takbo ng buhay ni Ethan at Leia. Ang dating mansyon na tahimik at tila malamig, ngayon ay puno na ng halakhakan ng isang batang lalaki, si Liam, ang panganay nilang anak. Daddy, catch me! Sigaw ni Liam habang kumakaripas ang takbo sa hardin, dala ang maliit niyang bola. Tumatakbo si Ethan papalapit at kunwari, hindi siya aabutan, hanggang bigla niyang buhatin ng bata. Ayan, nahuli kita. Sabay ikot ang mabilis na ikinatawa ni Liam. Sa gilid ng hardin, si Leia nakaupo sa maliit na bangko. May baby bump na naman. Buntis siya sa ikalawa nilang anak. Nakangiti siya habang pinapanood ang mag-ama. Tuwing hapon, sabay-sabay silang kakain ng merienda sa veranda. Si Leia ang gumagawa ng paborito ni Liam na cheese sandwich, habang si Ethan naman ang taga-timpla ng tsokolate. Kapag malamig ang panahon, sabay-sabay sila magkatakip ng kumot sa sofa at maglalaro ng Guess the Animal. Si Liam palaging tumatawa kapag si Ethan na nag-aaktong baka at ginagaya ang moo ng exaggerated. Daddy, ang funny mo, sabi ni Liam, hagik-gik ng hagik-gik. Talaga? Si mami mo, mas funny. Kapag kumakanta siya sa banyo, biro ni Ethan, dahilan para mairapan siya ni Leia. Isang gabi habang nakahiga na sila Leia sa kama at natutulog na si Liam sa sariling kwarto, napabuntong hininga si Ethan. Alam mo, love, dati akala ko nasa peak na ako ng tagumpay. Ang dami kong hotel, ang dami kong negosyo. Pero iba pala talaga ang success kapag nakikita mong natutulog ng mahimbing anak mo o kapag hinahalikan ka ng asawa mong mahal na mahal mo. Hinawakan ni Leia ang kamay nito. Maswerte ako kasi hindi lang ikaw ang asawa ko. Ikaw rin ang pinakamabuting ama para kay Liam at sa magiging anak pa natin. Ngumiti si Ethan at siya ay niyakap. Hindi mo alam kung gaano ko kagusto maging mabuting asawa at ama. Kasi gusto ko ipadama sa iyo at sa mga anak natin kung ano yung hindi ko naranasan nung bata pa ako. Gusto ko maging tahanan. Habang nakadantay si Leia sa dibdib ng asawa, sabay silang nagdasal. Lord, salamat po sa lahat. Hindi man perpekto, binigyan mo kami ng buhay na ganito, puno ng saya, pamilya, pagmamahalan. Ingatan mo po sana ang mga anak namin. Gabayan mo kami para maging mabuting magulang. Hinagkan nila ang isa't isa na puno ng pasasalamat. Halik ng 2 taong sabay-sabay natuto magmahal, magsakripisyo, at bumuo ng buhay. Kinabukasan, Sabado ng umaga, nagtampisaw sila sa maliit na pool sa likod bahay. Si Liam, palakpak ng palakpak, habang hawak ni Ethan, at si Leia naman, nagilinis sa maliit na inflatable duck na gagamitin para sa baby nilang darating. Daddy, when baby comes out, can we teach baby to swim too? Tanong ni Liam. Oo naman, sagot ni Ethan. Hinagkan ang noo ng anak. Magiging kuya ka na, kaya tutulong ka kay daddy ha? Promise, sigaw ni Liam. Sa gilid, natatawang umiiyak si Leia. Grabe, bakit parang kahapon lang, baby si Liam, tapos ngayon, kuya na siya.
Pagsapit ng gabi, habang nakahiga sila mag-asawa, ay nakasiksik si Liam sa kanilang gitna. Pinigit nila ang mga matatahimik na pinakinggan ang tunog ng mga kuliglig sa labas. Hindi man marangya ang sandaling iyon kung ikukumpara sa mga negosyong multi-milyon ni Ethan, pero doon nila naramdaman na mas mayaman sila kaysa dati kasi naroon ang pagmamahalan, ang tawanan, at ang tahimik na katiyakan na anuman ang dumating na bukas, hindi na sila mag-iisa. At iyon, ang tunay na happy ending. Hindi na natapos sa I love you, kundi sa araw-araw na pagpiling magmahal, muli at muli, sa kabila ng lahat. Makalipas ang ilan pang taon, ika-11 anibersaryo ng kasal na Ethan at Leia. Planano ni Ethan ang isang munting sorpresa, isang dinner setup sa private beach property nila. Malapit sa isang maliit na villa na dati nilang tinutuluyan nung sila bagong kasal pa lang. Ang paligid ay sinindihan ng mga lantern na naglalambitin sa mga puno ng niyog. Sa gitna ng buhanginan, may mesa na may puting tablecloth, mga bulaklak na lili sa trasas, paborito ni Leia. Sa tabi ng mesa, nakaset up ang maliit na speaker kung saan tumutugtog ang instrumental version ng Can't Help Falling in Love, ang kanilang kanta ng wedding reception. Pagdating ni Leia, nakadamit siya ng isang simpleng puting maxi dress na hinanda ni Ethan. Pagbaba niya mula sa cottage, nakita niya ang asawang nakasuot ng light blue linen shirt at nakangiting parang batang sabik. "Love, anong ginawa mo?" Bulong ni Leia, hawak ng dibdib, na tila ba hindi makapaniwala. Lumapit si Ethan at marahang inabot ang kanyang kamay at hinalikan iyon. "Para sa'yo, love, para sa atin. Isang gabi lang na tayong dalawa ulit." Habang sila'y kumakain ng pasta at grilled salmon na specially ginawa ng private chef, hindi mapigilan ni Leia ang ngumiti at mapaiyak ng konti. "Nalaala mo ba dati, nung unang anniversaries natin, halos hindi tayo makaalis kasi puro ka meetings?" Tanong niya sabay tawa. Tumawa si Ethan. "Oo, pero mas naalaala ko kung paano mo akong tinitiis noon. Kung paano mo ako hinintay, matutong i-balance ang trabaho at pamilya." Hinawakan ni Ethan ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. "Salamat, kasi hindi mo ko iniwan kahit minsan." Matapos silang kumain, niyaya siya ni Ethan na sumayaw. Walang stage, walang audience. Sila lang, ang buhangin, at ang alon na lumalapat sa kanilang paa. Marahan niyang inaakbay ang kamay ni Leia sa kanyang balikat, at sabay nilang hinayaan ang kanilang katawan na gumalaw sa tugtog ng kanilang kanta. "Alam mo ba," bulong ni Ethan sa kanyang tenga, "sa lahat ng yaman na tagumpay ko, ikaw pa rin ang pinakamagandang investment na nagawa ko. Ang pinakamalaki kong pinagpapasalamat." Napaiyak si Leia, tumawa ng nahihiya, at sakay tinago ang mukha sa dibdib ng asawa. "Grabe ka, love. Parang hindi ko kakayanin kapag nawala ka sa akin." Mahigpit siyang niyakap ni Ethan. Wala nang mawawala habang buhay na katang pipiliin. Sa pagkatapos ng gabing iyon, naput sila sa isang hammock na nakatali sa pagitan ng dalawang puno. Nakapatong ang ulo ni Leia sa balikat ng asawa habang sabay nilang pinapanood ang mga bituin. "Love, may sasabihin ako." Mahina pero may ngiti sa labi si Leia. Napatitig si Ethan. "Ano yun?" Hinawakan ni Leia ang kamay nito at marahang nilagay ito sa kanyang tiyan. "Buntis ako ulit, love." Sandaling natigilan si Ethan at saka napaluha. Hinagan niya si Leia ng sobrang higpit. Sabay bulong, "Lord, sobra-sobra na pong biyaya, pero salamat kasi sa bawat anak, sa bawat araw na kasama siya, mas lalo ko siyang minamahal." Bago sila bumalik sa cottage, magkatabi silang nakatayo sa dalampasigan. Hinahayaang mabasa ng malamig na alon
ang kanilang mga paa. 11 years na tayo, love, sabi ni Ethan. At sa bawat taon, inuulit ko ang pangako ko noong araw ng kasal natin, na ikaw lang palagi ang pipiliin ko. Ngumiti si Leia. Nilapat ang palad niya sa pisngi ni Ethan. At ako, ikaw din. Sa lahat ng araw na meron tayo, hanggang sa huling tibok ng puso ko. Walang fireworks o engranding party, pero sa tahimik na gabi, may dalawang pusong sabay na tumitibok sa isang himig. At doon, sa ilalim ng buwan at mga bituin, natupad muli ang pangakong kahit ilang taon pa ang lumipas, magsisimula at matatapos pa rin ang lahat sa kanila. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Ethan at Leia. Sana po ay naibigan ninyo ang kanilang kwentong pag-ibig. Samahan niyo po muli ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Marami pong salamat. God bless everyone.